Kung sino man yung tita mo na yun, shoutout ka mo. Shoutout, tita. Pagdating ka mo ng Pasko, pamaskuhan mo kasi, Will. Para Mag-bless muna makilala. siya. Mag-bless muna siya. Ay! Ito na nga mo kayo. Mag-bless. Ito na ako kayo. Ganun. Tubol. Ready ka na ron? Yun. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan, mga Bornex. Muli kami nagbabalik. Ang inyong likod, ang The Borhats Podcast. Andito na naman kami upang magbigay ng konting dunong, konting katatawanan, at konting kabadtripan sa inyong mga buhay. Ako nga po pala inyong lingkod, si Felipe. Ako nga pala ang inyong sumunod na lingkod, si Aaron. Wala nga pala. Yeah. Ako nga pala si Dombal, si pinakahuling lingkod niyo. Yes. Chat DVD. Yan. Isa sa ano natin. Talaga namang... Wala tayo maglingkod. Oo. Wala tayo mapaglingkod. Dapat pala mga Kailangan, politician ano. tayo eh. Mga politician Kailangan tayo. magserbisyo. Yes, sir. Talaga munang ako muna bago kayo. Yan ang ano natin. Ang Tama yun. Pamilya ating ko muna. panuto. Yun, panuto natin. Ako muna bago kayo. O ngayon, Brad, total naman ang pag-uusapan natin ngayon, brother, about sa Pilipino. Kasi makabayan tayo di ba? Yun. Yan, kasi parang alam ko na topic na natin nung nakaraan yung mga baya-bayani na yan Ngayon naman, Brad, sariwain naman natin kung ano yung mga Filipino toxic traits. Yung mga pinaka kinaiinisan nyo na toxic traits ng Filipino na likas sa mga Pilipino. O, di ba? Yun, alam ko naman ang bawat isa kumbaga sa panahon natin ngayon hindi naman lingid sa akalaman natin na meron tayo nun. At kahit ang mga Pilipino na kapwa natin Pilipino aware na merong ganun. Pero nakakatuwa lang din na somehow namamatay na yun Medyo namamatay na yung ibang mga Filipino toxic traits. Pero may iba rin. Literal na namamatay na. Uy. Hindi, pero yun. Yung iba kasi namamatay na Kumbaga nagkakaroon na hindi, kumbaga kasi nagiging educated na yung bawat mga mamamayang Pilipino. Yung mga kabataan natin. Yun. Kumbaga. Hindi sila adlip up pag ganyan. Aray ko. Yan. Tama. Ako na magsisimula, Brad, ng isa sa mga kinababad tripan ko na Filipino toxic traits. Yung subtle body shaming. Yung binibigyan ka ng unwanted opinion, yung tipo Ako ka ni Silas. No. Ako ka ni Silas. yung tipong babatiin ka. Mga kabataan, ang aking nga po palang aking uni ko iho. Yes, sir. Bunsong Bornek. Ayan. Ako galit. Galit. Bad trip. So yung isa sa mga yun nga yung subtle body shaming or yung binibigyan ka ng unwanted opinion, yung magkikita lang kayo. Uy, Brad, nananaba ka. Aba, okay Di ba? Simpleng trash talk yan. Simpleng trash. Imbis na sabihin sa'yo, uy Brad, hello, kamusta ka? Ang banat sa'yo ng uy, nananaba ka. Mga ganon. Uy, ang pahit-pahit mo na. Parang mga ganon, di ba? Meron kasi akong isa, Brad, na underhand compliments mo. Kumbaga, hindi siya maganda. Hindi ko alam kung paano mo ba siya tatanggapin kasi pwedeng okay din yun para ma-aware ka na nananaba ka. Pero what if kung meron ka mga disorder, di ba? Na nagsasuffer ka pala sa mga disorder. Hand compliment. Parang kumbaga sinampal ka. Meron kasi ako isang kakilala, brother. Kumbaga parang naano siya doon, nainis siya. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero kumbaga... pero hindi na kasi siya, Brad, na siya na parang na nag-cause siya doon para mag-overtake, magkaroon ng anxiety kasi parang pinupuna na yung gano'n, yung simpleng bati na, uy, namamayat ka, parang ang payat-payat mo gano'n. Kumbaga parang na siya doon na somehow nag-cause ng anxiety sa kanya. Kumbaga ba't parang lahat na lang ng tao ganito na lang sinasabi, di ba? Pero yun nga, siguro sa kanila, bati lang yun kasi nga, again, likas sa mga Pilipino yan yung yung subtle body shaming yung nagbibigay sila ng unwanted opinion on their yung instead na magsabi ng hi, yun yung sinasabi nila. Pero yun yung isa sa mga nakakainis, lalo na ako, medyo biggy ako ngayon. Uy, nananaba ka. Uy, taba-taba mo ngayon happy ako
Ayun, ano. Parang ako yun na. Hindi, pero sa akin, Brad, sa akin naman, okay, kumbaga ako, kaya kung ano naman, medyo ano tayo, balat kalabaw tayo eh. Kumbaga wala naman sa atin yun. At saka alam naman natin na likas na ganun lang talaga yung mga Pilipino. Pero yun nga, kiniinisin ko siya in a sense na, dun kasi nga sa ibang mga taong kakilala ko, iba yung kung paano nila tanggapin yung mga bagay-bagay. Kumbaga parang, lalo na kung halimbawa sa babae mo gawin yon, sabihin yon, very emotional yung mga yan eh. So, nagkakaroon na para maging ano sila, na mawala yung confidence nila sa sarili nila dahil sa mga ganong klase ng komento ba, na hindi naman hinihingi. So, hindi mo na kailangang sabihin at baka kailangan mo. No? Kung mangangamusta ka na lang, eh huwag ka nang tumukoy pa ng halimbawa, uy, parang lumaki ilong mo ngayon ah. Uy, parang kumapalabi mo ngayon ah. Nano ka ba? Ayun, gano'n. Yun lang yung akin. No? Sino sa susunod? Yun, tama. Sino susunod? Kahit sino, pili ka lang isa sa amin. Si ano na lang, si Ruel. Ako ang napili. Oo, ikaw ang napili, kaibigan. Maganda yung sa'yo eh. Panalo sa loto, sir. Maganda yung sa'yo na ano eh. Sa akin naman, ano, yung comparison ni tita. Yeah! Kino-compare ka sa ano, no? Kino-compare ka sa ibang Yes, kamag-anak. kay Pisan. Pinumpara kay Pisan. Yan ang pinaka, bad trip ako. Naranasan ko talaga yan, based on experience. Paano ba? Ikwento mo naman kung hindi naman masakit sa'yo, nasa rewain yung... Ay ko. Medyo Kasi open dun mood pa. Kwento mo naman. Hindi, ayos naman medyo, naman na kami ng tita ko. Okay naman kami. Somehow, okay siguro. Ano pangalan? Kasi, huwag ko nang kasi nung college, 2 years lang ang ladder race naman yun sa pagiging mechanic. So, hindi ko na kinintinu ng 4-year course. Parang gusto ko na talagang magtrabaho na. Kasi yung mga panahon na yun, nagkaroon din ng problema sa bahay. Sabi ko, tutulong na lang ako kasi tayong din yung panahon na kung mag-aaral ako, hirap na nga kami. Diba? Sino susuporta? Tama. Kasi ate ko noon, nag-aaral din ng ate ko noon, parang siya nagpara sa sarili niya eh. Tapos yung bunso namin, high school na. So, private pa. Kaya sabi ko, tutulong na lang ako sa pagkatrabaho. One time, kung dumala kami sa tita ko, birthday, December. Pagpunta ako dun sa tita ko, siyempre, kamustahan, gano'n. And then yun, sabi niya, kamusta ka na? Sabi niya, ito, okay naman po dito, nagtatrabaho na ako. Doon na pumasok yung, ay, nagtatrabaho ka na. Kasi ganito yung pinsan mo. Mag-i-engineer na. Sabi ko, parang sa isip-isip ko, paano kung mag-i-engineer siya, di ba? Kanya-kanya naman tayo ng sa buhay. Naman ng buhay. Di ba? Oo. Kasi akin naman yung ganyan, hindi naman unahan yan eh. Hindi naman ang unahan ng buhay, bro. Kumbaga, may timing sa lahat. Kaya, hanggang sa uwi na kami sa bahay. Siyempre yung mama ko, dapat ka na sa pag-aaral mo, tuloy-tuloy ka na, tignan mo si Bisa mo, ganyan-ganyan, magiging engineer na, magandang trabaho yung naghihintay pagtapos. Wala ba sabi ko, bakit? Hindi pa ba sapat yung kahit tumulong ako sa inyo? Hindi man ako nakapagtapos ng 4 na taon, di ba? At least kahit pa paano, nakakuha ako ng trabaho, hindi man kanong kagandahan, pero nakakatulong. Hanggang sa lumaon, yun na nga, hindi na ako nagtuloy sa pag-aaral. Nag-try pala ako bumalik. Bumalik ako nag-IT ako. Sa ama, Kaso naman ang problema. Oo, sa ama. Kaso nga isang taon lang ako, Potex na yan. Ang hirap kasi, Brad, wala akong logic. Nakahirapan ako pagdating sa programming. Kala ko kasi gano'n lang kadali. Kailangan pala ng utak. Kailangan ng logic doon. Ayun, hindi ko na Hanggang sa ngayon, yung pinsa ko, maganda buhay, milyonaryo na eh. Oo. Milyonaryo na yung pinsa ko. Congrats sa kanya, siguro. Proud yung tita ko for sure doon. Kung nag-a-adapt ka mo sila, kung nag-a-adapt ka mo sila, pa-adapt na lang ka mo kami. Oo, May milyonaryo na. May tira na si Insan, Kaya, makakami ka din doon, Well.
Okay lang kahit hindi. Basta masaya tayo sa buhay. Yun lang. Tama. Pero kasi uso-uso kasi talaga lalo na mga family reunion. Para ando ka para magsaya, para makita yung ano, tapos bigla kang titirahan ng gano'n. Bad trip, tropa. Hindi, ganun yung Filipino family reunion. Yeah. Paligsahan yan. Oo. Pero yun Kung lang. sino ang successful. Siguro yun lang din ang isa sa mga kasi parang hindi isa ko nung nakita kong malaking difference between the Philippines and the UK Sa UK kasi kumbaga pwede kang maging engineer ng ng by experience through trainings, tapos apprenticeships, mga ganon. Ganon yung sa sa Pilipinas kasi kumbaga napako tayo sa na kailangan mong tapusin yung pag-aaral, 'di ba? Yun lang yung isang masakit ba doon. Tapos Saka yung iba dyan, kumbaga may trade school din kasi dyan Kunwari yung yung ibang profession na tinitingin na mababa dito, maganda dyan. Kunwari, mga bricklaying, yung mga ganon. Yung kala mo dito yung sobrang simple, pero dyan kailangan may trade school, mga ganon. Carpentry. Siyempre, iba naman yung paggawa nila ng bahay dyan, di ba? Iba talaga, Brad. Iba. Isipin mo na lang, Brad, yung butchery. Di ba? Yung pagbubutcher. Di ba? Dito sa sa UK, kumbaga lang nila, Brad, kasweldo lang nila yung mga nurses. Mas malaki pa, Brad. Kasi nga gano'n kasi nga yung parang kumbaga maganda yung tingin ng mga tradesman. Sa Pilipinas kasi nakabase tayo palagi diploma. Diploma, yan. Grado, pinagalingan. Sa mga akademya. Hindi yung mga katulad ng ibang bansa nga sinabi ko, yung mga pang-trade craft. Maganda rin dyan. Yung sa atin kita mo, pag nagkarpentero tayo na, kala mo pulubi, di ba? Basarero, may tatingin sa'yo, Palengke, mga taga-palengke, tignan mo dyan sa ibang bansa. Mga fishmonger, yan. Malaki tik ng Yun lang. ng tao. Yun lang. Kung sino man yung tita mo na yun, shoutout ka mo. Shoutout, tita. Pagdating ka mo ng Pasko, pamaskuhan mo kasi, para Mag-bless muna siya. Mag-bless muna siya. Ay! Ito ka na mo ngayon. Ito na ako ngayon. Ganun. Sino susunod? Ako muna. Si Aaron kasi pinali namin yan. Finale. Ako muna. Yun sa akin naman, napili kong toxic traits. Yung sa akin, pang gano'n din, pang matanda din. Kumbaga kay Roel, yung sa kanya, kino-compare yung ibang family. Di ba, yung kay Roel? Yung sa akin naman, ang nakilang kasabihan nila. Yung yung panahon namin, ganito ganyan Kunwari yung sa atin, di ba? Yung sa atin, pag nililate, kunwari nung high school tayo, kunwari nililate ako. Tapos ang lapit lang di ba? Tapos i-compare ka agad nila. Nung panahon ko nga, gumigising kami ng umaga, nilalakad namin. Para example lang, mga taga dito sa Cavite. Nilalakad namin, kumbaga, iimos, ang gandas pa Ganong kalaya yung nilalakad, ginising sila umaga. Siyempre, isip mo, bata kayo, di ba? Isip mo, siyempre, wala naman kasi kayong wala kayong way of transportation nung kaya nilalakad yung mga panahon niya. Ibang generasyon yun, ba't laging binabaton yung parang katwiran, di ba? Sa generasyon yun, tsaka generasyon namin. Ibang pinaglalaban, kumbaga, di ba? Parang hindi siya pwedeng gawing reason, yung panahon yun, tsaka panahon natin. Panahon nila, wala pang computer, di ba? Ngayon, pati sila, nagko-computer na. Hindi nga yung sinasabi nila, kunwari ngayon sa mga bata, lagi, mga panahon namin, lagi may nasa labas Mga ganun, di ba? Ngayon, di ba, panahon ngayon, mga bata nasa loob na, mga ganyan. Siyempre, iba yung panahon nila sa panahon natin. Dangerous na ngayon Yung panahon nila, talagang kailangan mo lumabas para hindi ka ma-board sa loob ng bahay, mga ganun. Tsaka may mga kailangan ba? Para yung mga panahon nila, ganyan, panahon natin. Madali na order, shopping ka lang, mga ganun. Online, di ba? Sa online, di mo nang magagawa syempre. Yung mga ganun lang. Yung toxic trait din, para kumbaga sa akin. Yung kino-compare nila ibang generasyon sa generasyon natin. Maganda sa kasi hindi naman siya comparable talaga di ba? Kahit some sense, hindi mo siya pwedeng gawing reason Pero somehow din kasi pwede mo rin kasi silang kapulutan ng kapulutan ng pag yung ganon, yung pag mga ngaral,
Pero kasi yung sinasabi ko, yung ginagawa niyang reason kung bakit ganun yung ginagawa niya sa ginagawa mo. Yung gusto niya yung ginagawa niya, igagaya mo sa kanya. Oo. Yung kunwari, huwag ka mag-i-stay sa bahay ng ganito katagal kasi nga, anong panahon nila, lagi sila nasa labas. Yung mga ganun, di ba? Eh, di ba naman pwedeng gawin yun na ngayon? Di ba? Yung mga ganun. Init-init ka mo yung point ko. Init-init ka mo sa labas. Oo, ganun. Tama rin yan, di ba? Tama din yan. Na iba naman yung panahon dati sa panahon niya. Yun yung point ko, kumbaga. Gusto nila yung ginagawa nila dati, gagawin mo rin. Igagaya mo, gagayahin mo sila. Eh, hindi nga pwede. Hindi na pwede talaga. Di ba? Wala yun. I see. O, yan yung sasabihin nila, bakit ganun yung ang laki-laki yung sinusueldo mo tapos nauubos ka agad? Di ba? Kasi nga, ang mahal na pinili dito. Di ba? Ganun. Yung dati, sasabihin nila, nakakaipon ako, ganito lang, ganito. Di ba? Eh, iba nga yung panahon, di ba? Yung ganun yung point ko. Iba, ginagaya nila yung henerasyon natin sa henerasyon nila. Buti ba sa piso lang yung bigas no? Yeah. Pamasahe, centavo lang Oo. Tsaka dati parang Ayan, piso madami ka na mabibili nun eh. Oo, kasi nung panahon nila naman kasi 1:1 ang dolyares dun di ba? Dumating sa ganun. Alam ko si Nixon ang US President that time di ba? Richard Nixon. Ayun, nung nag 1:1. Alam na yun yan? Alam na yun yan? Naranasan niya yan eh. Ang alam na Iran yung Mickey Mouse money. Ayun, Mickey Mouse money. Mickey Mouse money. Alam nga ganun di ba? Kasabay nun. Di mga panahon na ganun, di ba, Philip? Di ba yun yung malayo yun? Malayo, Brad. Mickey Mouse money, ano na yun eh. Malayo na yun, Mickey Mouse Yun yung binili ng Estados Unidos ang Pilipinas sa Spanya di ba? Hindi yun yung 1:1. Hindi, yung 1:1, ano yun, Brad? Marcos time yun, Marcos regime yun. Tapos, malayo pa pala. Marcos regime yun. yun. The golden era daw eh. The golden era na... Yun nga yung sinasabi. The golden era. Doon yun, Marcos regime yun, nag 1:1 yung piso. Tapos si Richard Nixon ng ang US President that time. Okay. Kasi naman, si Dakilang Penale, ang aming brother. Yes. Yung akin kasi, walang kwenta-kwenta. Ilan natin po, ganun pala eh. Walang confidence sa sagot niya. Walang confidence sa sagot niya. Dahil sa akin kasi, toxic trait na hate ko, nagawain ko rin naman nung bata ako. Kaya medyo naintindihan ko na. Kaya lang syempre, nung tumanda ka, mas gusto mo na... Siyempre, pag nakakita mo, nakakaasar di ba? Hindi mo may iwasang mabwisit. So, yung toxic trait na yon, yung late. Filipino time. Magsiset ka ng time, sasabihin mo sa kausap mo, ganitong oras, ganitong oras. Tapos, hindi naman gagawin, di ba? Actually, hindi lang yun yung kasi meron mas common yung pag sinabi, sige, halimbawa, pag may event, sabihin natin, ang event 10, dadating ng magi-start 12, di ba? O 11. Yun yung mas common. Kasi sa akin, meron akong experience, personal experience dyan. Makwento ko lang. Maglilipat kasi kami ng bahay. So, nagrenta kami ng truck na malaki mula sa Silang Cavite to Tanza Cavite dito sa bahay na kung saan ako nakatira. So, meron akong pipick upin kasi syempre yung sa bahay namin dyan sa Dasma, pipick upin namin yung parang drawer. Sabi ko sa mga kapatid ko, yung mga kapatid ko okay naman na ngayon. So, makwento lang naman para no offense naman sa kanila. Sabi ko, sige, 9 a.m. dadating ako dyan. Paki-ready yung pipick upin kasi nga naka-track, ganyan, crucial. Sabi ko, opo kuya, ganyan, ganito, sige, ayusin po na. Ikaw nagsabi? Yung kapatid ko, parang acknowledge na 9 a.m. kukuhanin ko yung gamit. So, kami,
una, parang alas 6, alas 7 pa lang, nandun na yung truck eh. Di package, kami, lagay kami ng rep. Eh, di ba yung sa pag-truck na malaki? Yung kasha rep, kasha yung ano bagay ko na mesa. Di ba? Ganyan. Eh, kung maalala nyo, yung gamit kong hindi naman sa nagyayabang nagkakwento lang. Yung gamit kong kotse noon, Subaru na yung price niya is parang sports car kasi, mga 2 million. Mayabang nga. Yabang, sinabi presyo eh. Sinabi presyo. Mayabang nga. Okay. Pinagmamayabang eh. Pinahiram sa akin ni Papa kasi yun. Kasi nga, pandemic day. So, syempre, ano yun, parang crucial moment yun. So, pinahiram sa akin yung kotse na yun. Para nga, makatravel ng safe. So anyway, ang siste, nasa harapan yung truck, nasa likuran ako. Kotse, di ba? Ganyan. Convoy. Oo, convoy kami. Tapos, sinabihan ko na meron kaming stopover, kausap ko yung truck driver. Sabi ko, dyan sa San Agustin 3, may bahay kami dyan, may pipick up. Eh, alam mo yun naman yung itsura ng San Agustin 3, di ba? Wala namang parking doon. Wala. Di ba? So, pag tumigil ka doon sa harapan ng bahay namin, isa na lang yung daan doon sa mini highway na yun, di ba? So, pagdating namin doon, nakatawag na ako sa kapatid ko eh. Tawag na ako mga alas 8 pa lang. Alas 8, alas 7, sabi ko, papunta na kami dyan, mga siguro dadating kami na matter of 1 hour or gano'n. Tapos tinawagan ko ulit, sabi ko 30 minutes, nandyan na kami. Okay. Pagdating doon sa harapan, tigil yung truck, nasa harapan, nasa likodan ako. Tatawagan ko yung kapatid ko, ring lang ng ring, hindi sumasagot. Eh di, ang tagal na namin doon, naabot kami ng mga 2 to 3 minutes, nakapark doon sa pag traffic na. pinato ko na yung namin kasi meron yung roll up di ba? Pinato ko ganun. Okay, pakal. Buwatan na kayo kasi nagmamadali, crucial eh. Pag angat ko, lumabas yung kapatid ko, ganyan. Sabi ko, asan na yung dadalhin ko na ate yung ay kuya, ang alin ba? Sabi sa akin gano'n. Yung pipick upin na drawer, yung sinabi ko kagabi sa inyo. Ayun ba? At teka lang Tapos yun pala, hindi nila inasikaso. Walang, kumbaga nasa bodega pa, hindi pa nakukuha, hindi pa na-prepare at all. So ang nangyari, mga 10 minutes, nandoon kami sa harapan para i-prepare nila. Ito ang nangyari. May dumating na tanod, barangay tanod ng San Agustin. Kasi traffic na nga eh. Traffic na kasi pag gano'n eh. Diba? Pagdating ng tanod, may dala-dalang yung pang-tow. Pang-clamp. Clamp. Pang-clamp. Dire-diretso na yung, actually parang tropa nga ata yung hindi lang ako nakilala eh. Hindi, kasi kasi bawal din talaga doon ng COVID times. Talagang sinabi ng munisipyo yan eh, pag nakaharang talaga. Kasi nga, na-issue nga kasi yan sa mga yung mga ambulansya, hindi makadaan. Minsan pag nagdo-double park yung mga tao. So ako naman, syempre, nung kakabit na agad, walang abiso eh. Doon na sa harapan yung lalaki eh. Yung kulay dilaw na pabilog na lagyan sa gulong ko. Pangkalap ng gulong yun. Syempre ako kinakabahan kasi nga, di ba yung dala-dala ko, hindi naman ordinaryo yung kotse. Plus pangalawa, hindi akin. Di ba? So, nung lalagay na sabi ko pasensya ka na. Yun, napakiusapan ko naman. Sabi ko, bigyan mo na lang ako ng kahit mga kasi naghahakot kami kung nakikita mo naman ganyan. Explain ko na lang. Tapos ngayon, di inabot kami siguro mga 15 minutes. Nakuha na ng mga kapatid ko yung gamit. Tapos di lumarga na kami. So, ang ending is, tumawag sa akin yung si Mami. Galit na galit sa akin. Bakit daw tinisigawan ko yung mga kapatid ko? Ba't daw ka nagagalit? Sabi ko, ang sinasabi ko lang is, pinag-usapan na yan, may oras na pinag-usapan. Naintindihan ko naman ako humingi ng pabor. But there's an agreement kasi na, alam mo yun, nag-usap eh. Kaso nga, Pilipino nature na akala nila parang hindi urgent, hindi kasi urgent. kasi syempre mga bata pa, ganyan.
So yun, balian nag-end up, parang ako pa nag-iwasama. Pero yun yung parang isa sa mga, pagdating sa mga late na yun, yung isa sa mga hindi ko makalimutan kasi nga, di ba, isipin mo yun, nang dahil lang, hindi naman ako nagkulang sa paalala, nag-agree naman yung kabilang, yun yung kasing mahirap, yung nag-agree yung kabilang side, nang parang labas sa ilong, na talagang kalat na sa buong Pilipinas na ganun eh. Na parang napaka-insensitive nila sa, parang hindi binavalue yung time mo or basta, yung oras na depende kung anong reason, di ba? Tapos nakasanayan na, actually mali na nga, aware na ngang mali, sinasanay pa na ganun, di ba? So, yun yung experience ko doon na masishare ko lang, yun lang. Hindi naman pala walang kwenta eh. Baka buluhan naman eh. Maganda nga yung story. Maganda yung story. Medyo naluwa ako doon, Pero, Medyo naluwa. Pero Medyo medyo roller coaster of emotions yung nangyari. Pero yun din kasi brother ang minsan kasi kung nasa ang lugar ka din eh. Pero ang napansin ko rin kasi sa mga Pinoy, base lang din sa bilang Pilipino na nasa overseas. Ang Filipino Mamutog si Silas, mamutog. Hindi. Marunong mag-adapt yung mga Filipino. For example, tulad na lang yung Filipino time na yan. Dahil ang mga Pinoy kasi very rin sila sa time talaga. Pag sinabi mong oras. 7 o'clock, minsan mga 7:30 pa lang, 7:35 pa lang. I mean, pagka sinabi mong 7 o'clock yung meeting time nyo, minsan 6:30 pa lang, andun na sila sa lugar. 30 minutes ahead of time sila eh. Ganon, hindi sila yung parang malilate. Kung malilate man, magsasabi sila sa'yo ahead of time para asahan mo na mag-aantay ka ng bahagya. Ang Filipinos naman doon sa pagdating sa gano'n nakakapag-adapt kahit sa kalsada. Sa atin kasi 'di ba uso yung lagay, uso yung ganyan. Dito alam nila na walang lagay-lagay. So talagang sumusunod din sila. So kumbaga nababali yung mga Filipino toxic traits na yan. However, at saka yung subtle body shaming kasi dito very big deal yan eh. Big deal yan, hindi ka basta-basta pwedeng sabihin mo na you're fat. Parang di mo pwedeng sabihin na you're skinny. Di mo basta-basta pwedeng ma-offend yun. Kumbaga parang sila. Kung nasa trabaho ka man, ire-report ka or pag-uusapan ka sa trabaho na ganun ka. Ang Filipino. Pero pagdating sa kapwa Pilipino, yun ang hindi ko maintindihan. Na kumbaga parang nagagawa natin sa ibang mga lahi. Pero bakit pagka doon sa kapwa Pilipino na parang okay lang. Siguro dahil kasi meron ng may mutual understanding eh. May mutual understanding na this is our culture. Kumbaga parang gets mo na yan kung bakit ganyan. Parang ganun. Yun lang yung ko dun, yung parang observation ko. Pero in terms of yung ang Pilipino, na nakakapag-adapt sila sa mga bagay-bagay. Kailangan, kaya naman, kumbaga. Oo. Pag alam nilang kailangan. Pero pag alam nilang Hindi kasi sa Pilipinas, hindi lang sa dahil siguro kapwa Pilipino, andun din kasi na minsan yung may mga bagay na pwede mong daanin sa palakasan system, padrino, lagay. Kaya hindi nila binibigyan pansin. Ganun. Yun lang ko doon, take ko. Ano ba, may mga idadagdag pa ba kayo? Wala na akong panibagong story. Oo. Medyo nalabas na namin sa Manalo. Ayun. Na lang tayo? Parting words sa natin, sa mga Bornex natin. Sino una? Ruel? Wala nagpresenta. Wala nagpresenta. Sige. Parting words. Ano pong parting words natin? Pag yun siguro, toxic trait no? Kadalasan kasi, yung iba doon, minsan ginagawa na rin natin eh. Kaya siguro, yun sa parting words ko, titignan na rin natin yung correct na lang pala natin. Kung alam naman nating toxic trait na yun, maging isa tayo sa mga dahilan ng maging hindi na siya toxic trait. Gano'n. Sa atin na tayo na magsimula. Gano'n. Kumbaga, start with sabi nga ni Michael Jackson, with the man in the mirror. Diba? Kahit hindi ko naintindihan, sige, Philip. Hindi yun nga parang yung starting with the man in the mirror, kumbaga magsimula ka sa sarili mo.
Kung Ah, para yeah, magkaroon ng yeah. change, yun. Start with the man in the Yes, mirror. Mas Thank you. Yun, kay Michael Jackson. Kanta ni Michael Jackson. Alam mo, magic mirror on the wall. Di ko kasi alam. Di ko alam. Magic. Yan, yun yung alam ko. Yun yung alam ko. Pero yun sinabi yung Philip, di ko alam. Start Promise. with the man in the mirror. Pero thank you. Bagong kaalaman yan ngayon. Ikaw, Ruel. Sa akin naman, siguro ma-motivate na lang kayo sa sinasabi nila. Ang motivation, di ba? Ganun na lang. Maging positive ka na lang, no? Oo, ganun, tama. Kung magkapaano doon, magpapa-apekto. May kanya-kanya tayo. Kumbaga maging optimist ka. Oo, ganun na lang gawin ninyo. Si Aaron. Yung sa akin, yun nga, parang nasabi na kanina na pag kaya naman ng mga Pilipino pag gusto nila. Ang problema lang, sila mismo hindi ginugusto. Hindi mo kaya, Ron, sumuko ka na. Hindi kasi nila alam yung value. Para mag-share lang ako ng real quick. Di ba tatayo kami ng company ngayon. So, Yan. Kanina sabi niya, hindi siya mayabang no? Kanina sabi niya, Hindi siya mayabang. share ko lang. So, oh my God. everyday kasi may meeting kami. So, sinabihan ko na yung mga kapatid ko. Sabi ko, 3 p.m. sharp. Hindi ka pwede malate. Hindi pwedeng 3 o'clock yung usapan. 3:30 ka dadating. Ganon. So, ang gusto ko lang i-share is, nag-mature na sila ng sobra. Ako din, syempre. So, pagka 3 o'clock, automatic talaga. Wala pang mga 10 seconds. Pagka tumawag ako dun sa group namin, nakugising sila, talagang inaabangan nila. Tsaka, ang sarap sa pakiramdam na, kumbaga, equal yung, ano ba tawag? Equal share of effort. Ganon. Tapos yung parang, kasi nakakainis pag kami nalilate, di ba? So, lahat kami hindi nararanasan yun. Yun lang. Ay, siya na. Baga, try Piyak nyo. na naman ako. Piyak na naman Try ako. nyo kasi masarap ako kayo ng Sasaluhin ko na yung luha ko dito kaya nakaganyan daliri ko Ilan. Sa akin, parting words. So, sige. sige. Tapusin mo muna. Tapusin mo muna yung pambabanter mo. Akala ko i-share niya, gusto niya lang i-share na may company siya. Yun! Gusto niya shoutout mo na rin, brother. Shoutout mo na din. Kasi nasabi mo na Subaru Sports Car 2 million. Ayaw niya shoutout yung company niya. Masyadong mahina yung reach natin. Hindi pwede sa company niya. Sige, Philip, ikaw na. Parting words ko lang. Sabi ko, 3 o'clock pa lang, magpiprito na ng fishball. Yun. Wala. Alam mo talaga, fishball Pero yun pala, yung fishball nila, caviar pala. Aray ko. My God. May malapit na, alam mo yung caviar? Merong nun 3 million. Pucha, hindi mo pala alam yung caviar, Philip. Hindi ko alam. Sinabi ko lang yung caviar, di ko alam. Nagmayabang pa sa'yo. Wala ka pala, hindi mo alam yung caviar. Sorry bro, di ko kasi di ko afford. Kasi ako dyan sa caviar na yan. Yung caviar kasi, parang iba-iba yung type ng itlog niya. So, iba-ibang kulay. Tapos yung pinaka-rare na caviar, sobrang rare niya mga itlog, tapos sobrang hirap niya pang hulihin. Yung caviar niya, mga maliit na ganun, 3 million dollars ata, parang ganun. Grabe yun. Philip Sabi kasi Philip, yung caviar kasi, itlog yun. Fish that. Alam ko na. Sorry, Aaron, di namin alam yung Hindi namin alam My bad. Hindi namin alam yung mga yan. Talaga si Roel kasi hindi tinuturo sa amin Di pa ako nakakatikim nun, Brad Caviar, foie gras, mga ganyan. Kaya nga Hindi ko nga alam na itlog yun, sir Ako rin Akala ko talaga fishball yun, yung tinutuhog-tuhog. Yung talaga pagkakaalam ko dun. Thank you for kasi, nung pumunta ako ng palengke na isang beses, alaw caviar yun. Sabi sa akin, sago po yan, sir. Yeah. Sorry, pakala ko caviar. Sago pala yun, sir. Sago pala, hindi pala caviar. Sago. My bad. Sorry, akin. Ayun, parting words ko sa akin lang, yung mga yung mga toxic Filipino traits na yan.
kumbaga toxic nga eh. Kailangan na natin siyang palitan. Pero kasi minsan pagka ano mo na, kinalakhan mo na, nadadala mo na eh. Pero yun lang, ang akin lang eh, sa mga younger generation na mga susunod sa amin, o mga ano pa, kumbaga alam nyo ng mali, huwag nyo ng pamarisan. Baguhin natin. Kumbaga para lang din, hindi lang din para sa mga sarili natin, para din sa ano natin yan, sa ating kapaligiran at sa ating bayan. Yun lang. So, yun. Bayan. Yes, sir. Galing. Pero di ko pa talaga natitikman brand yung ano, di ko talaga alam yung kabyar. Akala ko talaga tinutuhog yun. Stop mo na. Sige, maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod pa natin mga episodes. Kami muli ang The Boar Hats Podcast. Bye-bye! Bye-bye. Ayun mga Bornex, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please follow, like, share, and subscribe. You can follow us on Spotify, YouTube, Amazon Music, and Facebook. Also, lagi nyo abangan yung mga paparating pa nating episode every Friday. Ayos ba? Kita-kits! Bye-bye!